Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Isang maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga takapakinig at taga-subaybay sa ating programang Si Jesus ang lahat sa lahat. Tayo po ay napapakinggan araw-araw tuwing umaga sa Radio Man o sa ating FB Live sa atin pong AM radio station 1098 kHz Monday to Friday 6 o'clock to 6:30 AM. Saturday at Sunday naman po ay 8 to 9 o'clock AM. Kasabay din po tayong napapakinggan sa FB page live streaming ng CBS DWAD at Crusaders Broadcasting System DWAD 1098 kHz. Sa ngalan po ng ating butihing pastor, Pastor Rolly Antonio, kami po ay mga manggagawa ng Panginoon mula sa JCAM Global Antipolo Chapter. Ako po si Ate Shine, kasama ang aking kapartner na si... Ako naman po si Ate SP. Kami po ang inyong makakasama ngayong umaga sa loob na naman po ng isang oras ng talakayan at pagbubulay-bulay ng mga aral at salita ng Diyos. Panalangin po namin na sa programang ito, tayo pong lahat ay mabless sa mensaheng nais iparating sa atin ng Panginoon. Maging makabuluhan po nawa ang isang oras sa inyong pakikinig at pagsama sa amin. Maitaas ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ngunit bago po ang lahat, tayo po munang magsama-samang manalangin na ihahatid ko po. Yan, yes, Lord Jesus, maraming salamat Panginoon sa mga
Sa umagang ito na muli ginising mo kami, binigyan mo kami muli ng panibagong hininga, Panginoon, na sa amin pong pagising, Panginoon, makapakinig kami ng iyong salita, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, ang bawat isa na ito sa aming pagtatapos mamaya ay malaman namin ang layunin ng aming buhay sa mundong ito, Panginoon. Lord, itanim mo sa aming mga puso at isip ang lahat po ng maririnig namin sa umagang ito, Panginoon. Maging buto ito na tutubo sa aming pamumuhay, Panginoon, maisabuhay, magawa namin, Panginoon, masunod namin ang nais mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, hindi man po kami karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, pero ikaw ang Diyos na magpapatawad sa amin at nagmamahal sa amin at tatanggap sa amin ng buong buo, Panginoon. Lord, lagi mo kaming sasamahan. Lord, I pray, Panginoon, na gamitin mo ang programang ito na ang aming buhay may tuwid patungo sa nais mo sa amin, Panginoon. Lord, ikaw ang manguna, ikaw ang magbuka ng aming mga labi. Lord, alam namin na ikaw ang manguna sa kung ano man ang nais mong iparating sa mga makikinig, Panginoon. Ginagamit mo kami, ikaw ang makita sa mga oras na ito at hindi po kami, Panginoon. Tinataas namin ang mataas na papuri. Dakilang pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen and amen, Ate Shine. Isang maganda po at pinagpalang umaga po ng linggo sa ating lahat. Magandang umaga, Ate SP. Magandang umaga, Ate Shine. Yes. Maging sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa FB man po o sa ating radio station. Samahan niyo po kami sa isang oras ng talakayan ng salita ng Diyos. Ang tatalakayin po natin ay may pamagat na pangunahing layunin sa buhay ng isang tao. At matatagpuan po ang ating main verse sa Aklat ng Roma, chapter 8, verse 28. Sabi po doon, alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, Amen. ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, ayon po sa ating main verse, may pangako sa atin ang Panginoon bilang nagmamahal sa Kanya. Bilang tayo po na nagmamahal sa ating Panginoon, hindi lamang sa magaganda, masaya o matagumpay na pangyayari, kundi pati na rin sa mga pagsubok, paghihirap, kabiguan at mga bagay na tila masama o hindi natin maintindihan. So, lagi pong may pangako ang Panginoon kahit ano pong sitwasyon ng ating buhay. Hindi sinasabi na ang lahat ng bagay ay mabuti. Hindi lang po nangangako ng pagsama ang Panginoon sa atin kung ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay mabuti. Amen. Kundi, ginagamit ng Diyos ang lahat ng sitwasyon. Mabuti man o masama ang pakiramdam natin upang magdulot ng mabuting resulta sa huli. Halimbawa po, nung nangyari po sa buhay ni Jose, si Joseph the Dreamer po, di ba po, si Jose ay ibinenta ng mga kapatid na kulong ng walang kasalanan, ngunit ginamit ng Diyos upang siya ay maging tagapamahala at magligtas ng maraming buhay. So matatagpuan po yan sa Genesis chapter 50 verse 20. So ang dami pong paghihirap na naranasan ni Jose. Ngunit sa dulo, di ba po, siya po yung naging tagapamahala ng bansa. At siya yung nag-strategize kung paano sila makakasurvive sa tag-gutom. At dun din po, nakasama niyang muli ang kanyang pamilya at kanyang mga kapatid. Ang layunin ng Panginoon sa atin ay para sa ating ikabubuti. Amen. Ang mabuti ay ayon sa paningin at plano ng Diyos, hindi laging ayon sa ating kagustuhan. Malamang marami tayong pinagdadasal na hindi na ibibigay ng Panginoon. Ngunit, lagi nating isa sa isip na hindi lahat ng ating kagustuhan ay natutupad dahil mas mabuti pa rin ang plano ng Diyos sa atin. Kaya, nais ng Diyos na tayo patuloy na magtiwala, patuloy na maghintay sa tamang panahon na naisin ng Panginoon. Ang pangunahing mabuti ay ang mabuo tayo at maging katulad ni Jesus. Amen. Lumago ang ating pananampalataya, magampanan ang kanyang layunin sa ating buhay. So, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng matibay na relasyon sa Kanya. Patuloy tayong lumago sa ating
pananampalataya sa ating Panginoon. Ang pangako ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Alam ninyo na ang buhay ninyo ay hawak ng ating Panginoon. Kung alam po natin na ang buhay natin ay hawak ng Panginoon, meron tayong kasiguraduhan. Sigurado tayo na tayo ay palaging ligtas at tayo mananagumpay. Amen. Tayong mga tinawag ayon sa kanyang layunin ay tinawag ng Diyos upang iligtas, baguhin at gamitin. Ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng kanyang dakilang plano para sa iyo na higit pa sa nakikita mo ngayon. Amen. So, kung ngayon parang iniisip mo, parang paulit-ulit na lang yung buhay ko, no, tuwing gigising ako sa umaga, parang wala namang plano sa akin ng Panginoon. Pero hindi natin yan makikita sa ngayon dahil ang Panginoon lamang nakakaalam ng ating kinabukasan. Amen. Kung kaya't nais kanyang maligtas at sa pamamagitan mo marami ring buhay ang maligtas sa Amen. kanilang pagkakakilala sa ating Panginoon. At nawa kung paano kanya binago, mabago mo rin sa pamamagitan ng ating buhay na mabago rin natin ang iba at gamitin tayo sa kanilang pagbabago upang makakilala pa sa ating Panginoon. Amen. So, may mahalagang paalala para sa atin ang Panginoon. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na magdaranas ng hirap o sakit. Hindi po exemption na nakakilala tayo sa Panginoon, lagi na lang masaya, lagi na lang tayong malakas, malusog. Siyempre, darating yung problema, paghihirap, at pagkakasakit. Pero maraming matuwid ang naghirap sa Biblia. Marami man yung naghirap sa Biblia, pero tiyak na hindi sasayangin ng Diyos ang anumang hirap o sitwasyon mo. Amen. Gagamitin niya ito upang ikaw ay lumago, mapalapit sa Kanya at magkaroon ng magandang wakas ayon sa Kanyang kalooban. Minsan nga napapansin natin kapag masaya tayo, parang wala tayong problema, di ba? Amen. Tagumpay tayo. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon eh. Oh, ganyan ang mga tao, TLSP. Kung kailan tayo nahihirapan, kung kailan tayo nagkakaproblema, doon tayo Tatawag sa Kanya. sa Panginoon. Doon natin maaalala ang Panginoon. At yun nga, sinasabi ng Panginoon na hindi sasayangin ng Diyos ang anumang hirap o sitwasyon natin. Gagamitin niya ito upang ikaw ay lumago. Sa ating mga problema, doon natin marirealize na may Diyos na mabuti. Amen. May Diyos na laging nandyan para sa atin, samahan tayo. At hindi natin kakaharapin ang problema ng mag-isa. Sa Amen. madaling salita, kahit hindi mo naiintindihan ngayon, manatili kang nagtitiwala dahil sa huli, makikita mong lahat ay nagtulungan para sa iyong ikabubuti. Amen. Sabi nga, ang isang buhay na may layunin ay nakasentro sa Diyos. Ayon sa salita ng Diyos, ang ating pinakadakila at pangunahing mithiin ay ang luwalhatiin ang Panginoon at makilala pa ng lubusan si Hesus Amen. Kristo. So, pangunahing layunin sa buhay natin ay papurihan, luwalhatiin at pasalamatan natin ang ating Panginoon na si Amen. Hesus Kristo. Ito ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagsuko at pagtupad sa kanyang banal na plano para sa atin. Amen. Amen and amen, no? Ngayong umaga po, may 4 tayong pangunahing layunin ng buhay ng isang tao ayon sa Biblia na tatalakayin. Ang panguna na po dyan ay luwalhatiin ang Diyos at maglingkod. Amen. Ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso at paglilingkod sa kapwa ay nagbibigay ng tunay na direksyon sa buhay. So, nasusulat sa aklat ng Mateo, chapter 22, verse 37, sabi po doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Sabi nga, nakasentro ang layunin ng ating buhay sa pagmamahal at pagluluwalhati natin sa ating Diyos. Dahil nagmula sa Kanya ang ating buhay at hininga. Lagi nating naririnig na wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Kanya. So, ito ang pinakamalaki at unang utos na kapag mahal natin ng Diyos, natural lamang na maglingkod tayo sa Kanya at sa ating kapwa. Ang bawat gawa, salita,
at kilos natin ay dapat nagpapakita ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Sabi nga, mag-reflect sa atin ang Panginoong Hesukristo. Yung mga kilos at gawa natin bilang tayo yung mga Kristiyano na makita sa atin ng Panginoong Diyos. Ang paglilingkod ay hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi pati na rin sa ating pamilya, trabaho at komunidad. Maging kagamit-gamit daw po yung buhay natin upang maluwalhati natin ang Diyos sa ating paglilingkod. Makita nawa sa buhay natin ang ating Panginoong Hesukristo, maisapamuhay siya sa pamamagitan ng ating mga kilos, gawa at salita. Maging blessing at kalakasan tayo sa iba. Ito po ang unang layunin sa buhay natin na nais ng Diyos na gawin natin. Amen. Yan. So, putato po tayo sa dalawang aspect po ng ating topic ngayon. Kung ano ba ang layunin ng buhay ng isang tao, no? Pangunahing layunin sa buhay ng isang tao. Ang pangalawa po ay kilalanin si Jesus. Kung dun nga po sa una ay luwalhatian ng Diyos at maglingkod, paano natin siya paglilingkuran at maluluhati kung hindi natin siya kilala? So, ang layunin po ng tao dito sa atin, kaya po tayo nilikha ng Panginoon, ay upang kilalanin natin siya, no? Kapag kilala natin po ang Diyos ay, ang layunin na kilalanin si Jesus ay ang pagbuo ng malalim na relasyon sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas upang maunawaan ang plano ng Diyos. Sabi nga natin, SP, ang bawat tao ay may layunin na nakaayon sa nais o plano ng Diyos, no? Kaya dito po mag-build tayo, sabi nga, no, hindi po relihiyon o anumang bagay ang magliligtas sa atin, kundi po ang ating Hesukristo. Siya po ang namatay sa cross na para tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. Yan. Ito ay nagtuturo sa atin kung paano magmahal, maging mapagkumbaba, at mamuhay na may kapayapaan ayon sa kanyang mga turo. Bakit po? Bakit kailangan tayong maging mapagkumbaba at mamuhay na may kapayapaan? Dahil ang Diyos po ay mapagkumbaba. Siya po ang Diyos na sa lahat po ay hindi madaling magalit. Sabi nga po, no? Tsaka mapagmahal po ang ating Diyos. Yan. Ito po yung mga dahilan kung bakit dapat natin kilalanin si Jesus. Una po, pagtanggap ng kaligtasan. Si Jesus ang daan upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Nakasaad po yan sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto po natin yan. Yung magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa piling po ng ating Diyos Ama at ni Jesus sa langit. So, kaya po kailangan natin siya kilalanin. Una po sa lahat, siya po yung nagsakripisyo ng buhay niya para sa atin. Sinugo siya ng Diyos Ama upang ang ating mga kasalanan po hindi tayo yung mapako sa cross, kundi siya po. No? Kaya wala pong ibang daan kundi si Jesus lamang. Pangalawa po, kung bakit kailangan natin kilalanin si Jesus, paghahanap ng layunin. Sa totoo lang, Ate SP, no? Nararanasan natin minsan paulit-ulit talaga na lang yung nangyayari sa buhay natin. Parang, ano ba to, gigising na lang ako, papasok sa trabaho, uuwi, kakain, matutulog. At ganun ulit. Ganun ulit kinabukasan. At parang mapapagod ka na lang kasi parang wala nang pag-growth dun sa buhay mo. Kasi yun at yun na lang eh. Walang nababago. No? Oo, minsan kailangan taga natin magtrabaho araw at gabi dahil nga po may mga pangangailangan tayong pinansyal. Pero, sabi po, pag may layunin ka na kasama ang Diyos, parang feeling mo, merong iba, hindi lang routine yung buhay mo eh. May purpose ka. Meron kang reason bakit ka gigising sa umaga. Ay, magre-radio kami ngayon na Ate SP. Parang meron ka nilulook forward agad na para sa Panginoon. Magkakaroon ka ng gana ulit. Yes, yun yung nagiging drive mo. Yun nagiging fuel mo para kumilos, magpatuloy. Kasi may layunin na ipinagkaloob sa iyo ang Panginoon. For example, ang ministry mo, no? Nagiging reason yan para, hindi lang ako trabaho, uwi, no? Meron tayong ministry na kailangan nating gampanan. Kailangan nating gawin, no? So, hindi lamang uwi, trabaho, kaya school, no?
So, nagkakaroon tayo ng, sabi nga dito, bibigyan tayo ng tunay na direksyon at kabulahan ng ating buhay. Totoo po yun, simula po na nag-ministry ako, feeling ko, kagamit-gamit ako, parang napaka useful ng buhay ko simula nung naging ministry ako sa ating church, no? Nagkakaroon ako ng drive na pag Sunday, no, Sunday school, turo, no, o sa hapon puntang Angono, ministry ulit. So nagkakaroon ng dagdag na importansya ng buhay natin dahil nasa Panginoon tayo eh. May layunin tayo na magpanalo ng mga kaluluwa. Tulad natin, nasa Panginoon na tayo. Gusto rin natin na ang iba rin po ay mapunta sa Panginoon. Yan. Sabi sa Kawikaan 16:9, sinasabi rito, ang puso ng tao ay nagpaplano ng kanyang daan. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid sa kanyang mga hakbang. Dito po ipinapaalala nito na nagabay ng Diyos ang tunay na magbibigay direction sa ating buhay. Tunay po yan. Kapag po tayo nagmi-ministry sa Panginoon, inalay natin ang ating buhay sa Panginoon, feeling natin, kagamit-gamit tayo, no? Hindi parang wala tayong kwenta sa araw-araw na patuloy tayong walang asenso. Pero, pag nasa Diyos tayo, feeling natin napakagaan po ng buhay, no? Kaya, sa atin po, ibigay natin yung buhay natin sa Diyos. Baka makita natin yung totoong purpose, yung layunin natin, no? So, susunod po, bakit kailangan natin kilalanin ang Jesus? Pagkakaroon ng kapayapaan. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan higit sa pangunawa ng tao. Amen. No? Kapag kilala natin ang Diyos, yung mga pangako niya, yun yung magpapayapa sa atin, Ate SP. Amen. No? Kaya sabi, makinig tayo ng mga salita niya. Dahil yung mga promises ng Panginoon, magkakaroon tayo ng sigla, ng panibagong sigla sa araw-araw. No? Sabi po dyan sa Juan 14:27, kung saan sinabi ni Jesus, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag maggulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Amen. So, huwag tayong matakot dahil ang kapayapaan mula sa Diyos ay higit na mas mabuti kesa sa binibigay ng sanlibutan. For example, panandali ang kasiyahan. Yan ang binibigay ng sanlibutan. Pero ang kabutihan at saka ang binibigay ng Diyos ay pang walang hanggan. Ibig sabihin po, eternal life. Pagdating ng paghatol sa langit, doon po tayo mapupunta sa langit. Hindi po sa impyerno. Next po, kung bakit kailangan din po natin kilalanin si Jesus, yung pagsunod sa kanyang halimbawa. Dito po, tinuturuan niya tayo na magmahal at maglingkod sa kapwa. Tulad ng sinabi natin, SP, no? Na maglingkod tayo. Magmahal tayo sa ating kapwa dahil yan ang nais ng Panginoon. Sabi diyan sa 1 Pedro 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagtawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Tunay po yun yung sinabi ni Ate SP kanina. Totoo po yun na hindi sa lahat ng bagay madali. Pero sabi, ang pangako ng Diyos, hindi tayo exemption sa mga problema. Pero ang promise ng Panginoon, sa lahat ng problema kasama natin siya. Amen. No? Hindi po tayo exemption. Sabi, kapag Kristiyano ako, nasa Panginoon ako, hindi na ako dadanas ng mga hirap, ng mga problema, ng mga anxiety, hindi po. Pero sabi nga, may nagsabi sa napakinggan ko, no? Habang Sunday service na, ipinagkakaloob yan ng Diyos upang ipakita ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Paano niyo may papakita yung kanyang kapangyarihan? Sa mga mabubuti or sa masasayang bagay, sa masasayang sitwasyon. May ipapakita ng Diyos ang kapangyarihan niya kapag nandun tayo sa lugmok na kalagayan, Ate SP. Parang magugula. Oh my God, kahapon lang lugmok ako, ngayon sobrang grabe ang kapangyarihan ng Panginoon na naialis niya ako sa ganong sitwasyon, naalis niya ako sa ganong hirap, no? So ganun po, kaya po tayo nakakaranas ng mga paghihirap, mga pagsubok, trials, no? So, sabi dito, paano siya natin kikilalanin, no? Una, pagbabasa ng Biblia. Yan, minsan, totoo po ito, no? Guilty tayo
sa dami nga po nating ginagawa, yung dami ng ginagawa, pag-scroll sa Facebook, yung pagka-busy sa mga makamundong gawain, no? Totoo po to, parang napakahirap sa atin magbasa ng Biblia. So, sabi dito, para makilala natin siya na isang Diyos na pag-aralan ng Ebanghelyo upang malaman ng kanyang mga ginawa at sinabi. Gusto ng Diyos na magbasa tayo kasi nandun yung mga utos at mga direction na gusto niya para sa atin. Sabi yan sa Joshua 1:8, huwag mong kakaligtaan basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi upang matuwapad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay, no? Araw at gabi, pagbulay-bulayan. So, susunod po, paano natin siya kikilalanin? Pananalangin. Eto po, meron akong kids sa Sunday school na nagsabi sa akin, Teacher Shine, feeling ko ang layo ko ngayon kay Lord. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Ewan ko, kasi parang busy kasi ko, Teacher Shine, sa mga gawaing bahay Maraming utos si mami at si daddy. Marami pong gagawin sa loob ng bahay pag nandun po ako. Sabi ko sa kanya, feeling mo siguro malayo ka sa Panginoon. Siguro kasi nakakalimutan mo ng manalangin. So, bigla siyang napaismid sa akin. Sabi ko, so, tunay. So, kapag feeling mo nalalayo ka, hindi ka nalalayo. Ang totoo niyan, kulang tayo sa pakikipag-usap sa Panginoon. Kasi ranas ko yan, Ate SPA. Pag feeling ko, pag hindi ako nakapag-pray, parang hindi ko siya nafe-feel. Pero ang totoo po yun, tayo yung nakakalimot. Hindi siya. Hindi siya nawawala sa atin. Tayo ang nawawala sa Kanya. So, sabi dyan, no, sa 1 Thessalonica 5:17, palagi kayong manalangin. So, parang feeling natin, lagi natin kasama ang Panginoon, no? At, syempre, paano rin natin siya kikilalanin? Pakikinig ng salita ng Diyos. Yan, sabi sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. At sabi rin po sa Hebreo chapter 10:25, huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, makinig po tayo. Dumalo tayo pag Sunday school, mga cell group at SP, no? Meron yan per kananayan, meron yan per church, marami po, mga prayer meeting. Yes, yan, marami po tayong pwedeng way kung paano tayo makapakinig ng mga salita ng Diyos. Unlimited po yan, no? Kahit hanggang alas 10 nga kami at TSP, pag nag-cell group ng mga kasama kong kananayan, napakasarap pong magpuri kasama ang mga kapatiran natin, no, mga sisters and brothers sa pananampalataya, no? And huling-huli po, kung paano natin siya kikilalanin pagsasabuhay ng kanyang mga turo, no? Sundin ang kanyang mga utos na magmahalan at magpatawaran. Sabi po sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa. Dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. So, ito po ay nagpapaalala na ang tunay na pananampalataya ay hindi nagtatapos sa pakikinig lamang. Kasi meron simba uwi. Pagdating sa bahay, no, bisyo. Pagdating sa bahay, no, wala na. Nakalimutan na kung ano yung napakinggan. So, ito ay nagiging totoo kapag isinasabuhay natin ng mga aral. No? Sabi, magbasa ng Bible, mag-pray. Kaso pagdating sa bahay, hindi na tayo magpe-pray. Nalimutan na kung ano yung sinabi kanina. No? Ganun po. So, isabuhay kanyang mga utos. Ayan, salamat Ate Shine sa pangalawang layunin ng ating buhay bilang kilalanin si Jesu Kristo. Ngayon naman, dako po tayo sa pangatlong layunin, tuparin ang misyon at tawag ng Diyos. Amen. So, bago pa tayo isilang, may inihanda na ang Diyos na mabubuting gawa para sa atin. So, Amen. sabi nga, walang aksidente sa mundong ito. Hindi ka pinanganak na aksidente Amen. lamang. Dahil plinano ka ng Panginoon, plinano ka niya at may plano siya at may layunin siya sa buhay mo. Makikita po sa Efeso chapter 2 verse 10, sabi po doon, sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa
na inihanda ng Diyos noon pa man upang lakaran natin. Amen. So noon pa man, bago pa tayong isilang, may inihanda na ang Panginoon na plano para sa atin upang ating lakaran. So nais ng Panginoon na gugulin natin, gamitin natin ang buhay natin sa mabubuting gawa. Amen. Dahil tayo po ay refleksyon ng Panginoon. Sabi nga, nilikha tayo na kawangis ng Panginoon. So, Amen. hindi lamang dapat sa itsura natin maging kawangis ang Panginoon, maging sa ating mga gawa. Amen. Lagi po tayong pagmulan ng kabutihan sa ating mga puso, sa ating mga paglilingkod sa ating kapwa. So, tayo ay kanyang gawa. Gawa tayo ng Panginoon. Hindi tayo nabuo ng ating sarili. Hindi tayo aksidente at hindi rin tayo ginawa lang basta-basta. Tayo ay likha at gawang kamay ng Diyos. Mayroon siyang tiyak na plano, disenyo at halaga para sa bawat isa sa atin. So, sabi nga, yung guhit ng ating mga palad, sa dami-rami ng mga tao sa buong mundo, lahat yan magkakaiba. Unique. Unique. Kumbaga. Lalo na yung ating mga thumb mark. So, Yan. ito yung ating pagkakakilanlan. So, ganyan po ang pagkakagawa sa atin ng Panginoon. Ginawa niya tayo ng may purpose, ng may layunin, at iba sa lahat. Amen. So, sabi nga, kapag tinanggap natin si Jesus, tayo ay nagiging bagong nilalang. Binago niya ang ating pagkatao at ibinigay ang bagong buhay. So, kapag nakapag-desisyon na po tayo, natanggapin po natin si Jesus bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas, nais ng Panginoon na baguhin na po natin yung dating tayo na makasalanan. Amen. At magkaroon tayo ng bagong pagkatao na magre-reflect sa Panginoong ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ibigay natin ang ating buong buhay sa Kanya. Itaas na natin lahat Amen. ng problema, lahat ng ating mga iniisip, at patuloy tayong magtiwala sa kapangyarihan ng ating Diyos. Sabi nga, nabanggit ni Ate Shane kanina, kung tayo man po, kasi hindi naman po tayo exempted kung tayo makatanggap sa ating Panginoon. Hindi tayo exempted sa problema, pero Amen. sure tayo, nakakatiyak tayo na nasa atin ang kaligtasan at hindi natin kakaharapin ang bawat problema ng mag-isa. Sasamahan tayo ng Diyos upang makonquer natin yung problema natin. Amen. So, sabi nga, kung may malaki kang problema, Mas may mas malaki malaki kang Diyos. Diyos na kayang harapin Amen. ang problema ang kinakaharap mo. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 10 na tayo ay nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So sabi doon, hindi tayo naligtas dahil sa gawa natin, Amen. kundi naligtas tayo upang gumawa ng mabuti. Malaki ang pagkakaiba nito. So sabi nga, hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa natin. Tayo ay Amen. naligtas, we are saved by the grace of the Lord. So, Amen. libre daw yun dahil sa awat habang ng Panginoon. It Kaya is a gift tayo, from God. amen, kaya tayo naligtas. So, walang bayad yun na mabubuting gawa. Hindi Amen. mo kailangan gumawa ng mabuti para iligtas ka ng Amen. Panginoon. Naligtas ka dahil mabuti ang ating Panginoon. Amen. Siya At ay yes, mahabagin. So, nais lang ng Panginoon na sa iyong kaligtasan at sa pagtanggap mo sa Kanya, suklian mo ng kabutihan Amen. para mas marami pang makatanggap sa Kanya at maligtas. Amen. Gamitin mo yung buhay mo sa paglilingkod sa iyong kapwa at sa paggawa ng mabuti para maging aware din sila na merong Diyos na makakapagligtas sa kanilang mga buhay. Amen. Ang kaligtasan ay regalo lamang or biyaya, pero ang layunin nito ay magkaroon tayo ng tamang pamumuhay, pag-uugali at paglilingkod. Sabi nga, kapag nakatanggap ka na sa Panginoon, mababago na yung buhay mo kasi nabubuksan yung mga utos, nababago yung mga gawi mo. Kung dati hindi mo inaalikabok na lang yung Bible, natatakot kang buksan. Hindi mo alam kung bakit. Pero ngayon, di ba, parang nabanggit nga ni Ate Shai, nagkaroon ng bagong meaning yung buhay niya. Excited ka nang makabasa ng salita ng Panginoon kasi doon, makakatuklas ka ng mga mensahe, ng mga utos ng Panginoon na nakakapagpalakas ng loob mo para harapin yung mga pinagdadaanan mo.
masaya man, sa lahat ng dako ng ating buhay, sa lahat ng sitwasyon, lagi nandiyan ang Panginoon. Minsan nga Ate SP, no? Nag-browse ako ng Facebook, tas may problema. Minsan, biglang matatapat ako sa verse na parang akma dun sa nararanasan mo ngayon na mapasabi mo, thank you Lord, ito pala yung, kahit may problema pala ako, ito yung sabi mo dito sa verse na to. No? Parang ganun, minsan, nagkakataon madalas. Ganun ako, Ate SP. Madalas, sa pamamagitan na nangungusap sa atin ng Panginoon. Amen. Amen. Kasi di ba hindi naman natin siya nakikita physically. Amen. Hindi natin siya nakakausap physically. Pero ayun po yung faith eh. Mananampalataya ka kahit hindi mo nakikita. So, sa mga ganong sitwasyon sa nasabi ni Ate Shine, doon nakakausap natin ng Panginoon through mga Bible verse na bigla na lang magpa-pop up. Yes. Di ba? Or minsan pag magbabasa tayo ng devotional books or Bible, bigla na lang tatapat tayo sa verse na saktong-sakto sa pinagdadaanan natin. Talaga. So sabi ko, ay ang galing ni Lord, parang ito yung gusto niyang iparating sa akin. Hindi man niya tayo direct na makausap, parang yun yung way niya na makausap tayo, no? Amen. Amen and amen. So, sabi nga, ang kabutihan ay bunga ng kaligtasan, hindi bayad para dito. So, ito ay bunga ng kaligtasan. So, dahil may Diyos tayong tagapagligtas at tayo ay naligtas na, parang sukli na lang natin yun na niligtas tayo ng Panginoon na maging kagamit-gamit ang buhay natin para sa kabutihan. Nabanggit din sa verse na ito na inihanda ng Diyos noon pa man upang lakaran natin. So, bago pa man tayo ipanganak, mayroon nang nakalaang mabuting gawa, misyon at daan na inihanda ang Diyos para sa atin. So, ito pong nangyayari sa atin na naglilingkod tayo sa Panginoon, na nakakapakinig tayo ng salita niya sa radyo man po o sa FB. So, nais yun ng Panginoon na maging layunin natin sa buhay. Na wag nating ialis ang Panginoon. Lagi dapat nakasentro yung buhay natin sa Kanya. Na mag-focus tayo sa Kanyang mga gawain or kahit man lang makapakinig tayo ng mensahe ng Panginoon. Kasi dun po tayo kukuha ng lakas sa araw-araw. Kasi ang mundong ito ay makasalanan. Ang mundong ito ay maraming pagsubok. Kaya kailangan tayong humigpit sa ating pagkakahawak sa Panginoon. Huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong lumayo sa ating relasyon natin sa Panginoon. Dahil sa Kanya lang po tayo huhugot ng lakas. Sabi nga, ang buhay natin ay may direksyon at tungkulin. Hindi lang basta umiral, kundi lakaran at gampanan ang inihanda niyang plano. So, sa mga plano natin sa ating buhay, so, laging nandun ang ating Diyos. Sabi nga, kung ang bagay na ito ay mabilis mong nakuha at nawala, ibig sabihin, hindi yung plano ng Diyos sa atin. Pero kapag matagal mong hinintay at pinaghirapan mo, at doon ka tumagal, ibig sabihin yun ang kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon. Kasi ang Panginoon hindi yan nagmamadali. Lagi siyang may perfect timing sa lahat. Sabi, ikaw ay gawa ng Diyos, kung kaya't ikaw ay mahalaga, espesyal at may mabuting gamit sa Kanyang plano. So, kung sa tingin mo parang wala namang purpose yung buhay ko, paulit-ulit lang, baka walang gana. Lagi mong isipin, nagawa ka ng Diyos kung kaya't mahalaga ka sa Kanya. Espesyal ka sa Kanya at may mabuti siyang plano para sa iyo. Lagi ka lang manalangin na, Lord, ano kayang mangyayari sa buhay ko? Ano kayang magandang plano mo sa buhay ko? Kasi ngayon parang hirap na hirap ako eh. Patuloy ka lang manalangin at mararanasan mo yung kabutihan ng Panginoon. Patuloy tayong maghintay dahil sa tamang kapanahunan matutupad din lahat ng mga naisin ng puso natin. May layunin ng kaligtasan sa iyo, naligtas ka para maging mabuti, maglingkod at magpakitang gilas ng kabutihan ng Diyos. So dahil tayo ay naligtas na ng Panginoon, gamitin natin yung buhay natin na reflection ng Panginoon. Magpakitang gilas tayo ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So, ipamalas natin yung fruits of the Holy Spirit. The Holy Spirit. So, doon magiging parang inspirasyon tayo sa iba na, uy, gusto ko na rin magsimba. Uy, gusto ko na rin makinig ng mga worship songs. Gusto ko na rin makapakinig ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Maging inspirasyon po tayo sa iba.
Sabi nga, narito tayo upang ipagmalaki kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa. So, hindi mo kailangan gumawa ng sariling landas. Sundan mo lang ang inihanda niya para sa iyo. Amen. So, wag tayong masyadong magtiwala sa ating mga plano sa ating buhay. Sunod lang tayo kung ano yung kagustuhan ng Diyos para sa atin. Tsaka TSP, parang napakasarap marinig yung mga testimony ng iba nating sisters and brothers sa Panginoon. Kapag narinig mo kung paano sila binago ng Panginoon, ano sila dati, Amen. tapos kung paano mo sila makita ngayon na napakabuti ng Diyos sa buhay nila. Paano yung gano'ng kalaki yung binago ng ugali, ng gawi, lahat. So, parang nakakainganyo. Amen. Nagiging parang example ng gano'ng kapangyarihan ng Diyos na magbago ng tao. Amen. Na napaka-imposible, no? Pero, napakasarap kasi nagiging inspirasyon yun sa atin na nakikinig. Amen. Yung iba nga, no, may bisyo, di ba? Pero nagawang baguhin ng Panginoon. Amen. Kaya walang imposible sa Panginoon. At kung kaya ng iba, kaya mo rin. Yes. Patuloy ka lang mag-alab sa pananampalataya mo sa Kanya. Huwag mo alisin yung init na meron ka. Ikaw ay gawa ng Diyos, nilikha kay Kristo para gumawa ng mabuti at may nakahanda ng daan na dapat mong lakaran. So, hindi tayo aksidenteng isinilang. Bago pa man tayo nabuo sa sinapupunan, mayroon nang nakalaang plano at gawa ang Diyos para sa atin. So, ang ating buhay ay may layunin. Mayroon tayong misyon na gagampanan para sa kanyang kaharian. Sabi nga, tayo ay may layunin. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang tumalima. At congratulations kung isa ka po sa tumalima. Congratulations, Ate SP. Diba? At isa ka na sa naglilingkod ngayon. Amen. At sumasampalataya sa Panginoon. Nawad na, patuloy naming dalangin na mas marami pang buhay ang makakilala sa ating Panginoon. At gumawa para sa Kanya. Amen and amen. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung ano ang nakuha natin, kundi sa kung natupad ba natin ang ipinagawa ng Diyos sa atin. Amen. So, sabi nga, ang tagumpay, hindi sukatan yun kung ano na yung narating mo, kung ano na yung mga awards mo, kung gaano ka nakataas sa trabaho mo, kung gaano ka nakalaki yung pera mo sa bangko o yung negosyo mo. Ang tunay na tagumpay para sa Diyos ay kung natupad mo ba ang ipinapagawa ng Diyos Amen. sa iyo. Diba? Ano bang ipinapagawa ng Diyos sa atin upang ipakalap ang kapangyarihan niya at marami ang kumilala sa pamamagitan mo. Amen. Yan. Dako po tayo sa aspeto ng pang-apat. Sabi dito, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, sabi, ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay ang pagtatalaga ng ating buong buhay, kaisipan at kilos upang sundin ang kanyang mga utos. Ito ay nangangailangan ng pagtalikod sa kasalanan, pagbasa ng banal na kasulatan, at pagpapasakop sa patnubay ng banal na espiritu upang tayo ay maging kawangis ni Jesus. Sabi nga ni Ate SP, maging katulad tayo ni Jesus. Kung tayo ginawa niya sa nakawangis niya, maaari din tayong maging kawangis ni Jesus sa ugali, sa gawe, sa pananalita, sa gawa, no? Kaya sabi dito, upang mas maunawaan at maisabuhay ang katotohanan ito, narito ang mga mahalagang hakbang ayon sa salita ng Diyos, no? Paano tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, no? Sabi diyan, ialay ang ating sarili. Paano natin ialay ang ating sarili, no? Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ipinapaliwanag nito na ang paglilingkod at pagsasakripisyo ng ating buong buhay ay ang tunay at katanggap-tanggap na paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Ayan mga kapatid, sabi dyan, no? Ialay natin ang ating sarili na
yung paglilingkod at pagsasakripisyo na ating buhay ay ang tunay na katanggap-tanggap ng paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Meron dito sa atin na parang ayaw natin maglingkod sa Diyos dahil parang feeling natin hindi na natin magagawa yung mga gusto nating gawin, especially yung mga free time natin, gusto natin nakahiga na lang, minsan gusto natin hawak lang natin yung oras natin kasi ang paglilingkod at pagsasakripisyo po para sa Diyos, ibig sabihin, pag tinawag po tayo ng gawain sa Panginoon, kailangan lagi po tayong handa. Lagi po tayong magsabi ng yes. Hindi tayo pwede magsabi ng no. Hindi naman kailangan. Pero dapat lagi po tayong yes kapag sinabing may gawain. Yun po yung tunay na pagbibigay at pagsasakripisyo ng ating buhay. Ang pag-aalay natin ng ating sarili. No? Sabi nga po no, sa Galatia chapter 2, Verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. No? Inilalarawan ang pamumuhay kasama ni Kristo kung saan hindi na ang sarili kundi siya ang naghahari sa buhay mo. Paano po ba to kapag ang Diyos na po ang naghahari sa buhay natin? Ibig sabihin po, sa lahat po ng ating mga gawa, kailangan po nakaayon. Sabi nga natin, nakaayon sa plano at kagustuhan ng Panginoon. No? Sabi po, no, mahalin natin ng Diyos ng ating buong puso at isip. No? Lakas, kaluluwa. Ibig sabihin po, kaya po tayo nabubuhay upang maluwalhati natin ang kanyang pangalan. At maglingkod po sa kanya ng 100%, hindi lang po 50, hindi lang po 60, kundi 100% po ng ating pagsakripisyo, paggawa po para sa ating Diyos. No? Nabubuhay siya kasama natin. Kung ano yung kagustuhan niya, gusto niyang gawin natin, yun po yung masusunod. Kumbaga, kung ano yung sinabi niya na gawin natin, puntahan natin, no? Gawin po natin at puntahan po natin. Sa Roma chapter 6 verse 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at inihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. No? Sabi dito, wag na natin gamitin ng ating katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. No? Maaring may mga gawain tayo na nagagamit ang ating katawan para sa kasalanan. No? Iwaksin na daw po natin yan, no? Ialay natin ng 100% ang ating sarili para mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi sabi nga po pag sumuway ka, meron kang punishment. Pero pag sumunod ka, sabi po, lagi pong may rewards, lagi pong pabuyam, laging may gift si God para sa atin, no? No? Kaya sabi diyan, hinihikayat tayo na ialay ang ating mga sarili sa Diyos bilang mga kasangkapan para sa kabutihan. Hindi po para sa kasamaan. Hindi po para sa kung ano man po na liligayan ng sanlibutan. Kundi, maging kasangkapan tayo para sa kabutihan. No? Dahil nga po tayo naligtas, ang maaari po daw natin gawin, sabi nga ni Ate SP, ay gumawa ng mabubuting gawa. Hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa, sabi ni Ate SP, kundi naligtas tayo, kaya po in returns, gumawa tayo ng mabubuting gawa. No? Amen po? So, sabi dyan, yan ang una, no? Ialay natin ang ating sarili para mamuhay sa kalooban ayon sa Diyos. Ang pangalawa po, no? Huwag makiayon sa sanlibutan. Minsan, no? Ranas ko po ito nung kabataan ko. Maaya ng mga kabarkada, ng mga classmate, tara, punta doon, gala doon, no? Pero sabi po dito, huwag makiayon sa sanlibutan. Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip
upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sabi diyan, baguhin ang kaisipan at huwag sundin ang masasamang gawain ng mundo. No, baka mamaya minsan pagkatapos magsimba, inaya ka mag-shot. O tara, shot tayo. Tapos na yung simba, pwede na siguro. So hindi po. Sabi diyan, no, huwag makiayon sa libutan. Say no. No, hindi na pwede sa amin 'yan. No? Minsan po naranasan ko po 'yan, no. Reunion ng college classmates, no? Niyayaya nila ako. I said no, pero sabi nila parang naano sila, na-offend. So sabi ko, hindi mo naman kailangan na-explain kung bakit hindi ka na nagiinom or bakit bawal. Basta sinabi ko no. So, hindi na nila po ako pinilit. So, sa ganun pong halimbawa po, no, hindi tayo nakikiayon sa libutan dahil lang may happenings, wala namang nakakita, Ate SP. Walang nakita wala namang magsusumbong. Gagawin mo yung mga hindi pwede. So, sa ganun po, you can just say no pag po hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. No? Sabi din po, no, makinig at sumunod. Sa Lucas chapter 11 verse 28, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. So, mapalad daw po ang mga sumusunod at nakikinig sa salita ng Diyos. Mas maraming rewards ang mga tagasunod ng Panginoon na sa kanila ang pagpapala. Sunod po, no, Santiago 1:22, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na nag-adaya ng inyong sarili. So, sabi dito, kapag po tayo nakapakinig, gawin natin. Sabi nga, hindi lang daw po nagtatapos sa pakikinig ng salita ng Diyos, kundi what about pagkatapos po natin mapakinggan ng salita ng Diyos? Isa-buhay. Hindi lang po yun basta napakinggan nyo, yun pala yung sabi ng Diyos, pero walang action. So, di ba sabi nga, no, walang kwenta kung walang action mula sa atin. Mas maganda po, yung napakinggan natin, isa-buhay. Tama po yun. Amen, Ate SP. Isa-buhay natin ang lahat ng ating napapakinggan. Wag lang po, lumabas nga daw po sa kanan, pumasok sa kanan, lalabas sa kaliwa. Kumbaga, totoo po yun may memory loss tayo na may mga ilang salita lang tayo magtitimo sa isip natin. May marami ng salita na hindi na natin, pero at least may isa o dalawa po na tumimo sa puso natin. Malaking bagay na po iyon. No? Tagapagtupad ng salita ng Diyos. Hindi lamang po tagapakinig ang ating mga gawain sa church. No? Kailangan po tayo ay kumilos, tayo po ay isabuhay mga ito. Sabi po sa Juan chapter 14 verse 15, kung minamahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, sabi po dyan, kapag ginagawa natin ang mga utos ng Diyos, nagpapakita tayo ng pagmamahal sa Diyos. Amen. Diba sabi, paano mo papakita pagmamahal mo sa magulang mo? Siyempre, pag inutosan ka, sumunod ka. Diba? Kaya nga minsan, mahal mo pa ba ako kasi hindi mo na sinusunod ang mga utos ko. Puro wait. Sabi nga, di ba, nung Sunday, mga kabataan niya, pag inutosan mo, nagiging ibon, wait! No? Sabi nga ng Pastora Edith namin, no? Pero kapag may kailangan, nagiging mo. Ano yun? Ano ba yun? Baka. Mo. Pahingi, no? So, para maipakita natin ang pagmamahal sa Diyos, sabi dyan sa Juan 14:15, tuparin ninyo ang aking mga utos. Amen? So, susunod po, mga Kawikaan chapter 10 verse 17, ang nakikinig sa turo ay daan sa buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay naliligaw. Totoo po ito. Parang wala kang purpose pag hindi mo napapakinggan ang salita ng Diyos. Parang may kulang. Minsan nga, pag minsan, di ba, hindi ka makapagsimba ng Sunday. Parang, nasamba ko ng Sunday. Parang, anong ginawa ko noon? Parang, may pat lang sa buhay mo na parang may kulang. Parang, parang hindi kompleto yung isang linggo mo pag hindi ka nakapagsimba. Totoo po yan. Ranas ko yan. No? So, sabi dyan, no, makinig at sumunod. Yun po yung mga verses kung bakit, wag tayong makiayon sa sanlibutan. Sunod po, no,
sabi dyan, unawain at gawin ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Ito ay magandang paalala na ang pagpapala ay hindi lamang nagmumula sa simpleng pandinig ng kanyang mga salita, kundi sa aktual na pagsasabuhay nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? Amen. So, sabi dyan, gumawa ng mabuti. So, ano po ba yung paggawa ng mabuti? No? Para mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. No, Galatia chapter 6 verse 9 to 10, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya, no? Gumawa tayo ng mabuti, yun po yung naaayon at kagustuhan sa o kalooban ng Diyos para sa atin. Yan ang layunin natin kung bakit niya tayo nilikha. No? Kaya sabi, ipakita ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa at paggawa ng kabutihan. Ito ay nagtuturo na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil may nakalaan tayong gantimpala sa takdang panahon. Lagi nga, di ba, dating ang topic namin ni Ate SP, sa bawat pagsunod, may promise si God. Amen? So, gumawa ng mabuti ngayon, wag po kayo mag-alala, may +1 po kayo sa langit. No? Hindi po yan walang kabuluhan. No? Kaya sabi din po sa huli, no, magtiwala sa proseso. Ayan po, isa po yan, kung paano tayo mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, magtiwala sa proseso. Minsan kasi, pag hindi natin nakuha yung pinapanalangin natin, bigla natin ko-questionin si Lord at ESP. Lord, ikaw naman, sabi ko sa'yo, gusto ko nun eh. Ba't di mo binigay sa akin? Bigla tayong nag-aalangan, bigla tayong nagda-doubt sa kapangyarihan ng Panginoon. Lord, sabi ko, yun ang gusto ko eh. Ito, binigay mong cellphone. Sabi, magtiwala ka sa proseso. Baka inihahanda ka pa lang ng Panginoon. Baka mamaya kasi bigyan ka niyan, hindi mo pa naman kayang gamitin, hindi mo pa kayang gawin, hindi mo pa naman kaya yung responsibilidad na mayroon kang ganong bagay. No, sabi ko na, for example, dadalangin ka ng sasakyan at ESP, bakit marunong ka na ba mag-drive? Ang tanong, mayroon ka na bang lisensya? So, eto pa ang huling tanong, pag gusto mo na sasakyan, may panghulog ka ba? May pang-maintenance ka ba? May panggas ka ba? So, nakikita ni Lord yung mga hindi natin nakikita. So, magtiwala ka sa Panginoon. Sa kung, sige, bibigyan mo na kita ng motor bago yung kotse. Kasi ito pa yung kaya mo ngayon eh, no? So, Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. No? Sabi po dyan, Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. At sabi nga po, no, sa Jeremiah chapter 29, verse 11, ang pinakasikat po na verse sa pangako ng Panginoon sa atin, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno-puno ng pag-asa. Panghawakan natin yan, mga kapatid. Pangako ng Diyos sa atin yan. Magkaroon ng pananalig na ang plano ng Diyos ay laging mabuti kaysa sa ating mga plano. Ayan po, para sa maikling buod, 4 na pangunahing layunin ng buhay ng isang tao ayon sa Biblia. Una, luwalhatiin ng Diyos at maglingkod. Pangalawa, kilalanin si Jesus. Pangatlo, tuparin ang misyon. At pang-apat, mamuhay ayon sa kalooban. So, Amen. Salamat po sa pagsama sa amin. Shoutout po sa mga sumubaybay sa ating isang oras na talakayan ng salita ng Diyos. Shoutout po sa lahat ng tagapakinig ng ating mensahe sa ating radio station o sa ating FB Live. Amen. So, for hotlines and donations, for prayer and counseling, PLDT or landline 8808-1589 GYC
8706-6519 Delight Prayer Garden. For mobile or cell phone number, Globe 0917-177-6466 Pastor Rolly, and Smart 0920-414-0915 Pastora Edith. For love offerings, GCash Edita Sisiban 0920-414-0915, and for BPI account, Aida Antonio 3196-2852-91. Ayan po. Dako po tayo sa ating closing prayer. Lord, maraming salamat po sa salita at araw mo na aming napakinggan. Amen. Salamat sa mga layunin na nireveal mo sa amin upang kami ay maging kagamit-gamit Amen. sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at kapangyarihan. Makita nawa sa aming mga buhay at gawa ang kabutihan mo sa bawat isa, lalo na sa mga wala pang relasyon sa iyo. Amen. Dalangin namin na ikaw ang humawak sa buhay namin upang kung may pagsubok man, alam namin na hindi namin ito haharapin ng mag-isa. Salamat sa buhay na regalo mo sa mga layunin upang ito'y maging makabuluhan na kasama ka. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas at papupurihan. Patuloy na ingatan at pagpalain mo ang bawat isa. Papangarangalan ka namin sa iyong kabutihan at kaluwalhatian sa aming mga buhay. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Shalom. God loves you. God bless you. And let us give God all the glory. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y